Ako si Maria at ito ang aking kwento. Sa lubungang mga kilay ni Idam na nakatingin kay Carmela, tulala pa rin ito pero mas maayos na kaysa kanina. Inis na sinuklay ni Idam ang buhok niya gamit ang mga daliri niya. Naiinis pa rin siya sa tuwing naalala niya ang posisyon ni Ruel at ni Carmela kanina. Pwede namang i-comfort ni Ruel si Carmela pero bakit kailangan nakayakap? Inis na hinampas ni Idam ang manibela niya. Nasa loob pa rin sila ng sasakyan kahit na nakarating na sila sa bahay nila. I'm sorry. Yun lang ang lumabas sa bibig ni Carmela. Alam niya naman kung anong kinagagalit ni Idam. Hindi niya naman ginusto na makulong sa loob ng elevator kasama si Ruel. Kung wala siyang kasama kanina, hindi niya alam kung maabutan pa ba nila siyang humihinga lalo na't walang hangin sa loob na mas lalong magpapahirap sa kanya. Alam niyang galit si Idam pero gusto pa rin niyang pasamalamatan si Ruel sa pagpapakalma sa kanya kanina. Napabuntong hininga na lang si Idam. Wala naman na siyang magagawa dahil nangyari na. Alam niya namang hindi yan ginusto ni Carmela. Malinaw na nakasulat sa gilid ng elevator na maintenance sila at bakit sumakay ka pa din, nainis niyang wika. Kumukulo talaga ang dugo niya sa tuwing naalala niyang yakap-yakap ni Ruel ang asawa niya. Bakit pa ba natin pagtatalunan to? Napabuntong hininga na lang siya sa kanya tinignan si Carmela. Okay ka na ba? Kaya mo pa bang pumunta sa birthday party ni Chairman? Kung hindi naman, wag na lang tayong pumunta. I'll explain everything to him. Umiling naman si Carmela. Nakakahiya naman kung hindi sila pupunta lalo na at nalaman niya ngayon na lang ulit dadalo si Idam dahil ngayon na lang siya ulit inimbitahan ng lolo niya. Kaya ko. Kalmado naman ako saka mamaya pa naman yun eh. Sagot niya. Are you sure? Tumango na lang si Carmela bilang sagot. Nauna nang bumaba si Idam sa kanya pinagbuksan ng pintuan si Carmela. Tipid na ngumiti si Carmela bilang pasasalamat. Pumasok na silang dalawa sa loob ng bahay nila. Naupo si Carmela sa sofa habang dumiretso naman sa kusina si Idam para manguha ng tubig. Nang makabalik siya ng sala, binigay niya kay Carmela ang tubig at naupo na rin. Nakatingin lang siya kay Carmela. Paano ba niya matutulungan si Carmela na mawala ang takot nito sa dilim, truck at ulan? Kung patuloy na ganito ang kalagayan ni Carmela, madali lang siyang mapapatumba ng mga kalaban niya gamit ang mga kahinaan niya. Gusto niya sanang kausapin si Carmela tungkol sa bagay na ito pero hindi itong tamang oras dahil kailangan pa nilang maghanda para sa birthday ni Chairman Festejo. Nang makapagpahinga na silang dalawa, ay napagpasyahan na nilang maligo at magayak para maaga silang makapunta sa mansyon ng mga Festejo. Tiningnan ni Carmela ang sarili niya sa salamin. Naglagay lang siya ng light makeup at hinayaang nakalugay ang mga buhok niya. Umaasa siyang sana ay magustuhan ni Chairman ang regalo niya. Nang matapos niyang ayusin ang sarili niya, ay lumabas na siya ng kwarto niya. Naghihintay naman sa sofa si Idam. Nang marinig ni Idam ang ingay ng heels ni Carmela ay tiningalan niya ito. Dahan-dahan na bumababa si Carmela sa hagdan. It's just a simple light pink dress. Niyayakap ang buong katawan ni Carmela. Kitang-kitang magandang kurba ng katawan niya. Iniwas ni Idam ang paningin niya sa kanya niluwagan ng necktie niya dahil pakaramdam niya ay nasasakal siya at biglang uminit sa paligid niya. Shit! Control yourself, Idam. Mahina niyang usal sa sarili niya. Pakiramdam niya ay nawawala siya sa katinuan kapag nakikita niyang katawan ni Carmela. Dahil sa slit ay kitang-kitang makinis at maputing hita ni Carmela. Let's go, honest niya. Nang makalapit na siya kay Idam, tumango naman si Idam nang hindi tinitingnan si Carmela saka siya tumayo at nauna nang lumabas. Napasimangot naman si Carmela. Hindi ba nagustuhan ni Idam ang ayos at suot niya? Tinignan ni Carmela ang sarili niya. Hindi ba ako maganda sa suot na ito? Aniya dahil dinedma lang siya ni Idam. Tahimik na lang siyang lumabas saka sumakay ng sasakyan. Tinignan niya si Idam na seryoso lang na nakatingin sa harap. Galit pa rin ba ito hanggang ngayon? Hindi man lang siya pinagbuksan ng pintuan. Bakit ba masyado siyang nag-e-expect? Required ba na purihin siya ni Idam? Dapat ba princess treatment? Tila batang napanguso si Carmela sa kanya tinuon ang paningin niya sa harap nang paandarin na ni Idam ang sasakyan. Tahimik silang dalawa habang nasa biyahe. Akala niya ay okay na sila ni Idam dahil nagkausap naman sila kanina pero bakit parang binabaliwala siya nito ngayon? Bakit ba ako nagpapaganda para sa kanya? Tsk,
Ani ni Carmela sa isip niya. Dapat nag-ayos siya para sa party na dadaluhan niya pero ang gusto niyang makapansin sa kagandahan niya ngayon kung hindi si Adam. Napabuntong hininga na lang siya kaya nilingon siya ni Adam. May problema ba? Tanong nito sa kanya. Umismid lang naman si Carmela. Magtatanong ka kung anong problema pagkatapos mong deadmahin ang kagandahan ko? Wika naman niya sa isip niya. Carmela, tawag ni Adam nang hindi siya sagutin ni Carmela. Wala naman, meron ba dapat? Nakagat na lang ni Carmela ang pang-ibaba niyang labi dahil naging masungit ang pagsagot niya. Bakit ba siya naiinis? Napakaliit na bagay pero pinapalaki niya. Inihinto ni Adam ang sasakyan sa gilid kaya nilingon siya ni Carmela. Bakit ka huminto? Tanong niya lalo na't wala pa naman sila sa venue. May nagawa ba ako? Bakit ang sungit mo? I am just asking if you have a problem dahil sa lalim na buntong hininga mo. Para bang buhat mo ang mundo. Wala nga akong problema. Nakalimutan ko lang huminga kaya malalim yung paghinga ko kanina. Pagdadahilan niya. Napapailing na lang si Adam. Hindi niya talaga mabasa minsan ang ugali ni Carmela. Muli niyang pinaandar ang sasakyan at tinungo ng daan papuntang Festejo Mansion. Nakasimangot si Carmela buong biyahe. Hindi niya alam kung anong ikinasasama ng loob niya. Masyadong mababaw na dahil lang sa hindi niya pinansin si Adam kanina at pinagbuksan ng pintuan. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na silang dalawa sa mansyon. Maaga na pero marami ng mga bisita. Nang mapansin ni Adam na maraming nakatitig na lalaki kay Carmela ay hinapit niya ito sa bewang at mas lalong idinikit ang katawan nito sa katawan niya. Napatingala si Carmela sa kanya pero nanatiling seryosong mukha ni Adam na nakatingin sa harap. Bakit para silang mga teenager na nag-aaway? Naupo na silang dalawa nang makahanap sila ng lamesang wala pang ibang tao. Nilibot ni Carmela ang paningin niya para hanapin ang pamilya niya. Pero sa dami ng tao, paano niya mahanap ang mga to? Mamaya pa magsisimula ang program pero maagang pumunta ang mga bisita ni Chairman Festejo. Talagang ginagalang siya ng maraming mga business owners. Busy ang lahat sa pakipag-usap sa mga kapwa nila business owners. Tahimik lang naman si Carmela habang nakamasid sa paligid niya. Hindi niya makita ang kanyang ama, baka na late lang ang mga ito. Samantala naman ay kunot noong nilingon ni Ruel ang lumilingkis sa kanya. Napabuntong hininga na lang siya nang makita niya si Sofia na matamis na nakangiti sa kanya. Bakit ganyan ang itsura mo? Para kang pinagbagsakan ng langit at lupa. Are you okay? Tanong ni Sofia. Nilingon naman ni Ruel si Carmela na kasama ngayon si Adam. Ano bang pakialam mo? Wala ka bang ibang pwedeng makausap para lubayan mo ko? Masungit niyang sagot. Napanguso naman si Sofia dahil sa pagiging masungit ni Ruel. Daig pa ang babaeng may dalaw. Sino pa bang gusto mong makasama at makausap ko? Gusto mo bang makipag-usap ako sa mga binata na nandyan lang sa paligid? Bakit hindi mo gawin? Para naman matahimik kahit ngayong gabi lang ang buhay ko. Inis na inalis ni Sofia ang pagkakalingkis niya kay Ruel. Masyado ng harsh ang mga sinasabi nito sa kanya. Sila dapat ang magkakampi dahil hindi magtatagal ay ikakasal na silang dalawa. Pero palagi siyang pinagtatabuyan ni Ruel. Hindi malang ba nakikita ni Ruel ang kagandahan niya? Alam mo, nakakasakit na yung mga sinasabi mo. Kung ituring mo ko parang hindi mo ko fiancé, paano tayo magkakasundo kung hindi natin susubukan na maayos ang relasyon natin? Naiinis na saad ni Sofia. Nagpaganda pa naman siya ngayong gabi para mapansin siya ni Ruel pero nasa iba ang paningin nito. Hirap na hirap pa siyang mamili ng maisusuot niya tapos dededmahin lang siya nito. Napapabuntong hininga na lang si Ruel sa mga kaartehan ni Sofia. Hanggang kailan niya ba matitiis ang kaartehan nito? Parang hindi na humabang usapan nila. Hindi na lang siya sumagot. Hinayaan niya na lang ito na manatili sa tabi niya. Nang makita niyang tumayo si Carmela ay napalingon siya dito. Napalunok siya nang makita niyang kabuuan ni Carmela. Nangingibabaw ang mala porselana nitong kutis. Kitang-kita niyang magandang hita ni Carmela na para bang gusto niyang takpan dahil sa dami ng mga lalaki nakatingin sa kanya. Na kay Carmela na naman ang atensyon mo. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit nahuhumaling kayo magpinsan sa kanya. Ano bang nakikita niyo sa babaeng yan ha? Hindi maitago ni Sofia ang nararamdaman niyang selos. Kasama at katabi niya si Ruel pero ang mga mata naman ito'y nakatuon kay Carmela. Napatingin lang ako sa kanya. Ano bang masama dun? Sagot ni Ruel. Napapairap naman si Sofia dahil alam niyang titig na titig si Ruel sa kapatid niya. She's already married. I know.
And you don't need to remind me. Pagpuputol ni Roel sa sasabihin ni Sofia. Tinalikuran na ni Roel sa Sofia dahil baka kung saan pa mapuntang pagtatalo nilang dalawa. Inis na nagpapadyak si Sofia sa kanya tinignan si Carmela na may kausap habang nakahawak sa bewang niya si Ida. Agaw atensyon ka talaga. Gusto mo sa'yo palaging atensyon ng lahat? Usal ni Sofia habang matatalim ang tingin niya kay Carmela. Mariin ay pinikit ni Sofia ang mga mata niya saka siya humugot ng malalim na buntong hininga para pakalmahin ang sarili niya. Hindi siya pwedeng gumawa ng gulo dito lalo na't birthday party ito ni Chairman Festejo. Baka sa kulungan pang uwi niya. Humiwalay naman na muna si Carmela kay Adam dahil kailangan niyang gumamit ng CR. Pumasok siya sa loob ng mansyon at nagtanong sa mga katulong kung saan siya pwedeng makiihi. Itinuro naman kaagad sa kanya ang CR. Nang matapos siya ay lumabas na siya sa kanya inilibot ang paningin niya sa malawak na sala ng mansyon. Napapaisip siya kung mag-isa lang bang nakatira si Chairman sa ganito kalaking bahay. Naliligaw ka ba? Tanong ni Roel. Tinignan naman siya ni Carmela saka siya umiling. Hindi naman, kinailangan ko lang gumamit ng CR. Sagot niya na ikinatango ni Roel. Kamusta ng pakiramdam mo? I'm fine, thank you for calming me lately. Hindi na ako nakapagpasalamat sa'yo bago umalis dahil pakiramdam ko lumilipad pang isip ko. No, it's fine. I'm glad that you're okay now. Mabuti at nagawa mo pang dumalo dito. If you need help, don't hesitate to ask or call me. Tipid na lang nang ngumiti si Carmela. Mabait naman si Roel pero kailangan niyang umiwas dito para iwas gulo na rin sa pagitan nila ni Adam. Thank you Roel, but I hope this is the last time na mag-usap tayong dalawa. Lalo na kung hindi naman tungkol sa business. Fiancé ka ni Sofia. I'm Adam's wife at para iwas gulo, I need to avoid you. Hindi mo kilala kung paano magalit sa Sofia. Baka isipin niyang inaagaw pa kita sa kanya. Ayaw ko ring masira ang tiwala sa akin ni Ida at isipin niya na baka tinutuhog ko kayong dalawa. Aniya, natawa naman si Roel. Inuutusan ka niya na layuan ako. Is he jealous? Nagsiselos man siya o hindi pero yun ang dapat nating gawin. Ang pangit namang tignan kung masyado tayong malapit sa isa't isa. Gayong magiging asawa ka ni Sofia na kapatid ko. Anyway, I just want to thank you. Excuse me. Pagpapaalam niya sa kanya iniwan si Roel. Napapailing at natatawa na lang si Roel. He knows that Adam is jealous kapag nakikita nitong magkasama sila ni Carmela. Anong sinabi mo sa kanya? Are you trying to ruin my wedding? Inisasad ni Sofia na magkasalubong sila ni Carmela. Nakita niya magkausap si Roel at Carmela at kitang-kita niya rin ang totoong tawa ni Roel habang kausap si Carmela. Kung yan ang gusto mong paniwalaan, go ahead. Wala akong dapat ipaliwanag sa'yo. Walang ganang sagot ni Carmela at akma na sanang aalis nang hawakan siya ni Sofia sa braso. If you think you can ruin me, nagkakamali ka. Hilaw namang natawa si Carmela. Kung ganon, bakit parang I'm threat for you? Wala pa akong ginagawa, Sofia, pero pinapakita mo na kaagad ang takot mo sa kaya kong gawin. Hilaw namang tumawa si Sofia. Sino nagsabing natatakot ako sa'yo? Hindi mo mapipigilan ang kasal namin ni Roel at kung hindi mo naman mapapasakin si Roel, sa tingin mo hayaan kitang magkaroon ng happy marriage. Nagkibit-balikat nang naman si Carmela sa kanya inalis ang pagkakahawak ni Sofia sa braso niya at iniwan na ito. Nagngingit-ngit naman ang mga ngipin ni Sofia sa inis. Lumipas pang ilang minuto, natahimik ng lahat ng mga bisita na magsimula ng program. Lahat sila'y nakatingin kay Chairman Festejo na nasa mini stage at nagpapasalamat sa lahat ng mga dumalo sa birthday party niya. Naupo na si Carmela sa upuan na katabi ni Adam. What take you so long? Tanong ni Adam sa kanya. Kanina pa niya gustong sundan si Carmela. Sofia blocked my way. Tipid niyang sagot. What did you say? Just warning me about her fiancé. Diretso niyang sagot. Hindi naman na nagtanong pa si Ida. Tinuon na lang ang atensyon nila sa harap. Habang busy sa pagsasalita ang MC ay biglang may nagplay sa big screen. Lahat ng mga bisita ay napatingin doon. Napakunot ng noo si Carmela na makita niya si Ida na may katalik na iba. Napapatingin na rin sa kanilang mga bisita nila. Napalunok si Adam. Napatayo na siya sa kinaupuan niya. Paano nangyaring may ex-video siya lalo na at 5 years ago pa yon? Nilingon ni Adam si Carmela pero gulat itong nakatingin sa big screen. Tutok na tutok ang atensyon ni Carmela sa video.
Biglang bumilis ang tibok ng puso niya dahil para bang pamilyar siya at kilala niyang babaeng nasa video. "Stop it!" Sigaw ni Idam. Tahimik lang naman ang lahat ng bisita nila. Nakatingin na rin si Sofia sa video at napangisi. Natutuwa siyang makitang ex-video ni Idam. Hinanap ng mga mata niya si Carmela at kitang-kita niyang gulat sa mga mata ng kapatid niya. "Mukhang umaayon sa akin ang panahon. Hindi man lang ako nagpagod para masira ang relasyon niyong dalawa. Kung sino man ang naglabas ng video na yan, salamat sa kanya." Mahinang saad ni Sofia. Pinanood pa ni Carmela ang video at habang tumatagal ay napapalunok na lang siya. Hindi siya pwedeng magkamali dahil siya ang babaeng nasa video kahit na hindi pa niya malinaw na nakikita ang mukha niya. Naikuyom naman ni Idam ang kamao niya sa kanya tinignan ng pinsan niyang nakangisi habang pinapanood din ang video. "Chairman!" Nag-aalala nilang sigaw nang mawalan ng balanse ang chairman. "Who did that? Stop sharing the video!" Sigaw ni Maria pero walang nakikinig sa kanya dahil lahat sila ay tutok pa rin ng atensyon sa video at sa bawat ungol na naririnig nila. Tumayo na si Carmela. Kahit na 5 taon nang nakalipas, simula nang may mangyari sa kanila ng isang estanghero, hindi niya makakalimutan yon. Imposible ring hindi niya makilala ang sarili niya kahit na hindi masyadong malinaw ang mukha niya. Tumayo na si Carmela. "Carmela, where are you going?" Tanong ni Idam pero hindi siya pinansin ni Carmela. Mabilis na nagtungo sa technical team si Carmela at pilit na pinapahinto ang video bago pa makita ang mukha niya. "Stop it! Please stop it!" Pakiusap niya. Hinahanap niya ang USB o cellphone na posibleng nandun ang video. Nanginginig ang kamay niya habang isa-isang inaalis sa mga wire. Nang makita ni Idam si Carmela ang aligagadin na ihinto ang video ay nagtaka siya. "What are you doing?" Tanong ni Idam. "Please stop the video." "Hindi ko na alam kung anong ihaharap ko sa'yo at sa pamilya mo dahil lang sa mga nakaraan ko." Umiiyak na wiga ni Carmela habang pilit na hinahanap ang USB. Naguguluhan man si Idam ay hinila niya palabas ng backstage si Carmela. Pinanood ni Idam ang sarili niyang video at nang makita niya ng malinaw ang mukha ni Carmela ay niintindihan niya na ngayon. Naguguluhan man siya sa mga nangyari pero masayang puso niya kung totoong si Carmela ang kasama niya sa video. 5 taon nang nakalipas pero hindi niya akalain na si Carmela ang nakasama niya noong gabing iyon. "Leave now, Idam. Umalis na kayong dalawa." Wika ni Maria sa anak niya pero umiling si Idam. Buong tapang niyang hinarap ang mga guest nila kasama si Carmela na nakayuko na ngayon. Pinaupo na rin nila si chairman at mabilis na tinawag ang personal doctor nito. Nagsalubong naman ang mga kilay ni Ruel nang makita niya si Idam at Carmela na nasa stage. "Did you enjoy watching our video?" Tanong niya sa mga guest. Nagbulungan naman ang mga guest dahil ang akala nila nakikipag-sex sa ibang babae si Idam. Napakunot naman ang noo si Ruel dahil sa sinasabi ni Idam. Hindi ba at nakuha ang video na yan 5 years ago? Mahinang usal ni Ruel pero nginisihan lang siya ni Idam kahit na hindi naman narinig ni Idam ang sinabi niya. "Ikaw bang may gawa nito?" Baling niya kay Ruel na salubong lang ang kilay. Dahil sa pagtataka, naguguluhan na rin si Sofia sa mga nangyayari. Tinignan ni Sofia ang video. Natutop niya na lang ang bibig niya nang makita niya na malinaw ang mukha ni Carmela. Carmela and Idam are in the video. "Ang nasa video ay ako at ang asawa kong si Carmela. Magiging skandal lang yan kung hindi ang asawa kong kasama ko sa video." Paliwanag ni Idam. Nagtataka na rin napatingin si Carmela sa kanya. "Ikaw?" Tanong ni Carmela. Napapaisip si Carmela kung si Idam ba talaga ang kasama niya noong gabing iyon. Nawala naman sa isip niyang si Idam ang unang nakita sa video. Hindi na siya nakapag-focus sa mukha ng lalaki na sa video dahil nasa mukha niyang atensyon niya. Gulong-gulo na si Carmela sa mga nangyayari. Paano nagkaroon sila ng ex-video ni Idam? Posible bang si Idam talagang nakatalik niya 5 years ago? Kung si Idam nga, ibig sabihin nito, si Idam ang ama ng kambal niya? Natutop ni Carmela ang bibig niya na mapagdugtong-dugtong niya sa isip niya ang lahat. Bahagya siyang umatras. Tinignan ni Carmela ang pamilya ni Idam na naguguluhan din. Nakilala lang nilang isa't isa ng ayain ni Carmela nang kasal si Idam pero paano nagkasama na silang dalawa 5 years ago? Naikuyom ni Ruel ang kamao niya nang makita niya si Carmela nga ang kasama ni Idam sa video. Hindi niya tinapos ang ex-video ng pinsan niya dahil nakafocus lang ang atensyon niya sa masira ang image nito sa maraming tao lalo na kay Carmela.
Akma sana nga alis si Carmela nang hawakan siya ni Idam sa kamay. Nagtataka rin tinignan ni Idam si Carmela. Ngayon, naintindihan niya na kung bakit pamilyar sa kanya si Carmela. Alam niyang nakita niya na si Carmela before at ito ang babaeng nakasama niya na isang gabi 5 years ago. Bakit ngayon niya lang naalala ang mukha ng babaeng nakatalik niya? That video happened 5 years ago. Whoever did this, I hope you're happy watching that. Wika ni Idam. Hinila na ni Idam si Carmela paalis ng mansyon. Wala na siyang pakialam kung mapanood nila lahat ng paulit-ulit ang intimate side nila ni Carmela. Hindi man nila nakikita ang mga private parts nila dahil hindi naman doon nakatutok ang video. Nagngit-ngit naman ang mga ngipin ni Shawnee. Hindi niya akalain na matagal na palang magkakilala si Idam at Carmela. Nilapitan ni Sofia ang kanyang ina. Do you know about this? Ikaw ba may gawa nito, Mom? Tanong ni Sofia. Kunot noon naman siyang tinignan ng kanyang ina. Ano kaya ang mangyayari ngayong nalaman ni Carmela na si Idam ang lalaking nakasama niya at ama ng kanyang anak? Dahil dito, mababawi na ba ni Carmela ang kambal sa stepmother niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.